para sa mga payong may kaugnayan sa health anxiety. Huwag kalimutan na mag-follow sa Health Anxiety Support Hub. Maraming tao ang nakakaranas ng health anxiety dahil sa personal nilang karanasan sa kalusugan o karanasan ng kanilang pamilya. Halimbawa, kung bata ka pa at nakakita ka ng malubhang karamdaman sa isang kamag-anak tulad ng lola mo na may cancer o pagpalagay natin yung ama mo na laging may mataas na presyon, natural lang na mas sensitibo ang isip mo sa sariling katawan. Ba kahit simpleng sintomas lang tulad ng pananakit ng ulo o pamamanhid ng kamay pwede mo nang i-overthink at i-associate sa malubhang sakit. Sa isip mo para bang bawat na maliit na senyales ay warning sign na maaring mangyari ang dati mong nakita sa pamilya mo. Ganon rin kapag may personal na medical history ka. Halimbawa, dati ka nagkasakit ng dengue o sabihin natin pneumonia. Kahit gumaling ka na, baka laging nananatili sa isip mo ang takot na baka bumalik o lumala pa. Kapag may naramdaman kang parang katulad ng dati mong karamdaman, bigla mo yung naaalala. Ngayon yung gagawin mo, magche-check ka online, magtatanong sa iba't ibang tao. Unti-unti ang utak mo ay natututo na associate ang anumang maliit na senyales sa panganib. Dahil dito lumalakas ang health anxiety at nagiging automatic na ang labis na pag-aalala. May mga pagkakataon rin na ang karanasan ng pamilya ay nagiging trigger. Halimbawa na lang kung may kapatid ka o kamag-anak na palaging nag-o-overthink sa kalusugan, naiimpluwensyahan ka rin ng kanilang habits. Ang simpleng pagtanong nila sa kung kamusta ang pakiramdam mo ay pwede nang magsimula ng chain reaction ng stress. Minsan kahit wala namang seryosong sintomas, naiisip mo na baka seryoso rin yung sa'yo. Parang nasanay ng isip mo na laging may red flag sa katawan mo. Isa pang halimbawa ay kapag may family history ng chronic disease tulad ng ano ba, diabetes o heart disease. So kahit bata ka pa, laging nasa isip mo na pwede ring mangyari sa iyo. Kapag may konting pagbabago sa katawan, halimbawa mabilis na pagod o matinding pananakit ng likod, nagiging sanhi ito ng panic. So ang simpleng senyales ay nagiging malaking banta sa isip. Kaya naman minsan hindi na makontrol ang labis na pag-aalala at pag ulit-ulit na pag-check sa sarili. Nakakatulong rin kung maunawaan mo talaga kung ano yung health anxiety. So hindi naman dahil sa maling pag-iisip o pagiging mahina. Natural lang ang reaksyon ng katawan at sa isip, lagi mong tandaan yan. Natural lang ang reaksyon natin sa nakaraang trauma o karanasan. Ang challenge lang ay natutunan ng utak na i-overreact sa bawat senyales. Kapag naalala mong personal at family experiences, mas madali mong maiintindihan kung bakit bigla na lang bumabalik ang kaba. Pwede rin ang coping mechanism ng pamilya ay nakaka-trigger. Alam niyo ba yon? Yung coping mechanism ng pamilya ay nakaka-trigger. Halimbawa, kapag ang family member mo ay laging nagpapa-check up sa doktor sa bawat sintomas, naiimpluwensyahan ka rin ng ganitong behavior. Baka kapag lumaki ka sa ganitong environment, natutunan ng isip mo na laging may dahilan para mag-alala. Kahit ang simpleng sakit tulad ng sipon, ng lagnat, ng ubo, pwede mo nang i-associate sa mas seryosong sakit. Sa ganitong paraan, nagiging pattern na ang health anxiety. Hindi lang ito basta takot, kundi isang nakasanayang paraan ng ang isip para magprotekta sa'yo. Minsan, kahit walang tunay na panganib, um, kahit walang tunay na panganib ay nako-convince yung utak mo na meron talaga. So, ginagamit ng utak mo para yung personal health history at family experiences ay parang naging blueprint na ginagamit ng utak para i-predict ang panganib kahit minsan mali ang predictions. Kaya mahalagang maintindihan ang pinagmulan ng triggers. Kapag na-recognize mo ng health anxiety ay naapektuhan ng personal at family experiences, mas madali mong matutukoy kung kailan ka dapat mag-react o kailan ka dapat hindi. So mula rito, pwede mo nang simulan ng pagbabago sa reaksyon mo sa sintomas at unti-unting bawasan ang labis na kaba. Sa huli, mas nagkakaroon ng sabihin na nating kontrol sa sarili at
Hindi na basta-basta natatabunan ng takot.